So, basic na ano lang na layout. So, magamit tayo ng square box para doon na magpanagpo lahat yung ating splicing. Halimbawa, yung papunta dito at papunta doon, madali lang wiringan yan kasi isang direction lang. Hello mga ka-freelance at welcome back sa aking YouTube channel. So, ngayong araw ay pupuntahan ko ulit yung aking project sa Cavite. So, ang mga gagawin ko doon ay yung lightings ng third floor. So, ilalayout ko na yon. Medyo madami-dami yung aking gagawin. Ayun, ang target ko ay ma-wiringan ko yung third floor para makapagtakip na sila ng ceiling. So, ayun, ako po ay nakikisuyo muli sa mga bago pong nakakita o nakakapanood na aking channel. So, paki-subscribe po at malaking tulong po yan sa akin. Maraming salamat po at God bless. Then guys, time check 8:22 ng umaga. Kakarating lang natin ng site. At ayan, kapag-base na rin tayo. So, simulan kaagad natin yung ating trabaho. Punta sa third floor. Layout tayo dun. Lightings. Good morning! You know, good morning. Oh, nasaan na si Purman? Ha? Tag-isa kayo ng floor? Kakabitsaan ba? Ayos oh. Isang araw ako nawala, matatapos na yung kanyang isang kwarto ng tiles. Doon ako sa third floor. Kabila. Wala pa. So yung gagawin nating layout dito guys, 4 na ilaw sa kada gilid. Then lalagyan natin ng center light. Then dito, maglalagay din ako ng 2 drop. Then isang drop dyan para sa cabinet. Then dito isang drop na lang. Then dito isang drop din dyan. Tapos sa CR 2. Isa sa shower room o sa shower area. Then isang din dito sa kanyang tapat ng sink. Tapos dito maglalagay ako ng countertop outlet. Tapos may ito guys, supply nung power supply nung mirror niya. So doon sa salamin, yung salamin niya may ilaw sa paligid. So yung mga uso na mga design niya yun ng salamin na pag gagamitin mo siya, itatouch mo lang doon sa salamin mismo. So iilaw na siya. So yun, bali ang ilaw natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So siyam, 10 ilaw. Kasi ito dito, headboard dito guys. Then yung sa mga CO, na lagyan ko na ng yan, marking ito. So yung taas ng CO natin dito sa headboard ay 70 cm mula sa finished floor. Isa dyan, then doon yung isa. Then yung sa switch, dito, tugang-tugang na lang, isa dito, isa dito. So hindi na kasi maganda kapag dinalawa nating junction utility box dito. Kaya ang isa dito ko ilalagay. So yan, alanganin tong na to area na to, yung nito, size na to. So dito na yung isa dito. So kung dito kasi yung dalawa, pagpasok kasi nung dito nung may-ari, so kakapain pa niya dito sa kabila, medyo malayo. Yan, pag halimbawa pagpasok, dapat nakakapa niya kaagad yung switch dito. Ay yung ilalagyan natin ng switch dito na ilaw ay yung nandito sa bungad lang. Para pag pasok niya, pag switch niya, dito kaagad maliwanag. So yun, try natin kung makapag-wiring tayo mamaya.
So, okay na guys. Kumpleto na yung ating apat na ilaw sa gilid. Yan. Ito. Tapos dito na lang sa gitna. So, ilbuhan ko na lang yan mula doon. Sa square box na yun. Ilbuhan ko yan. Papunta dito. Sa gitna. So, suklatan muna natin. Ito. Papunta doon. Pahay natin yung pinaka-gitna. Yan. Tapos, ilbuhin. O kaya ano, dito tayo magbubiga. Okay, natin ito pinamit na. Ano ba? Yan, tapos ilbuhin natin dito guys. So yun guys, okay na siya. Meron na tayong gitna. So kung napapansin nyo to, may hub lang yung dulo. Hindi natin nilagyan ng junction box. Kasi ang gagawin natin dyan, flexible na lang. Then diretso na sa ilaw yon, drop na ng ilaw. Ganon din dito. Flexible na lang sa dulo yan, diretso na sa drop papunta sa ilaw. Ito may junction box yan. Kasi nga, dadaan pa yung layout dyan papunta dito. Mayroon pang ilaw dito sa labas. So dito, maglalagay ako ng isang ilaw doon o junction box para sa abang ng ilaw. Then dito isa. Tapos yung isa ay nandun. So pagsama-samahin ko na lang ano yan sa isang switch. Yun dito. Then ito, papunta yan supply ng CR. Papunta yan doon sa junction box dito sa taas ng switch. Ayan. Ito. Itong flexible na to. Sasaluhin niya yung sasaluhin niya yung junction box. Then magpapalag po sila nito. Tapos ito, lalagyan ko na lang yung flexible yan, drop na papunta sa ilaw. Dito, may ilaw yan dito sa ano niya, closet. Ito yung kanyang closet sa area na to. Tapos dito maglalagay lang ako ng isang tubo papunta sa junction box. May junction box sa taas na itong switch para dyan dadaan yung sa kanyang return papunta sa switch. Ayan, so ganyan lang yung basic guys na pag layout ng mga pipe para sa 5 ilaw dito sa bedroom. So basic na na layout. So magamit tayo ng square box para doon na magpanagpo lahat yung ating splicing. Halimbawa, yung papunta dito at papunta doon, madali lang wiringan yan kasi isang direction lang. Ito, magkasabay ito sa switch. Tapos ito, yan, sabay din yan sa switch. Tapos, ito, solo, yan, dadaan lang siya dyan, papunta na kagad sa junction box na nasa taas ng switch. Ganon din yon, solo din yon, dadaan lang din yan dyan. So hindi mahirap wiringan yung kanyang layout guys. Yan, hindi magulo. Yan, ganyan yung basic na layout natin.
So ayun na guys, tapos na yung ating layout dito sa labas. Ayan, oh. Yan, so ready na yan. Mga wiring ano natin yan guys. Oh, yan si Purman, oh. Basic. Lahat ng hambag ginagawa niya na. A few inches later. Time check guys, alas 2:25 ko. Ayan. Tapos na natin i-wiring yung dito sa kwarto din yung nasa labas sa IBS. So natitira na lang yung para doon sa CR. Tapos yung pababa dito na mga return. Ando na yun guys, yung wire na yan. So pipick upin ko na lang dyan kapag naglagay ako dito ng PVC pipe. Then yung nandun at saka yung doon sa may sa may tapat ng landing pababa. So yun na lang. So medyo maaga-aga pa naman. Tingnan ko kung hanggang saan yung kakayanin kong gagawin ngayon. Okay. So yan. Yan, natakpan na natin. Kapag wiring na tayo. So, bali guys, yung mga box natin pala, kung napapansin nyo, bakit nakatihaya siya. So, kapag ganito na, nasa, ano na siya, na, dito na siya sa may trusses na banda. So, pinapatihaya natin yan kasi, kapag mayroon tayong additional, o kaya mayroon pang mga dapat gagawin dyan, madali lang buksan yung junction box, kaya nakatihaya yan. Okay.